sa aming pakikinig ng iyong magandang balita. At patuloy naming ipinagkakatiwala sa iyo, Ama, na naway patuloy niyo pong pagpalain ang lahat ng iyong manggagawa, na maayos po naming magampanan ang aming mga tungkulin na ipinagkatiwala niyo po sa amin. Pagpalain niyo rin po, Ama, lalo na po ang higit na ngangailangan ng iyong ganap na kagalingan. Saan man po sila sa oras na ito, Ama, patuloy namin silang itinataas, ipinagkakatiwala sa iyo. Abutin niyo po sila ng iyong mahabagin at mapagpalang kamay sapagkat ikaw lamang ang nag-iisang dalubhasang doktor na siyang magpapagaling sa lahat ng uri ng karamdaman. At patuloy din naming itinataas sa iyo ang mga pusong nanghihina dahil sa iba't ibang mga problema. Ano man po ang kanilang sitwasyon, nagkakaisa kaming lahat, Panginoon, lahat ng iyong prayer partners, amin po silang ipinagkakatiwala sa iyo. Na naway, bigyan niyo pa po sila, Lord, ng maraming pagkakataon at maunawaan nila, Panginoon, nawa. At huwag silang mawala ng pag-asa, panghawakan ang iyong pangako sa amin na kailanman ay hindi niyo po kami pababayaan. Muli, Ama, maraming pong salamat sa lahat ng mga kahilingan na isulat man po ito at hindi pa po. Amin na po itong pinasasalamatan, inaangkin ang iyong ganap na katugunan. Ito'y ayon lamang sa iyong kalooban, sa matamis at dakilang pangalan ng iyong mahal na anak na si Jesus, na siyang naghahari noon, ngayon at magpakailanman. Amen at amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, ng Espiritu Santo. Amen. 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 Mga kapatid, muli palakpakan po natin ating Panginoon, yung pinakadabas na palakpak para sa Kanya. Amen. Yung mga palakpak na mga pinagpala, tayo bang natin mga pinagpala? Amen. Sapagkat ang Diyos ay buhay, ibigay natin sa Kanya ang taos-pusong papuri at pasalamat na nagmumula sa ating mga puso. Amen. Amen. At sa oras na ito, mga kapatid, itaas po natin ating mga kamay sa pag-welcome ng Holy Spirit. I am
Handa na ba kayo magpuri sa ating Panginoon? Amen. Let's celebrate! Jesus, celebrate! Amen. Amen! Patuloy natin siyang pupupurihan. Amen! Amen. Sapagat siya ang hari ng mga hari. Amen. Woo. Let's celebrate! Jesus, celebrate! Celebrate! Jesus, celebrate! Celebrate! Jesus, celebrate! Celebrate! Jesus, celebrate! Woo! Celebrate! Jesus, celebrate! He's risen! He's risen! And He lives forevermore! He's risen! He's risen! Come on and celebrate the resurrection of our Lord. Celebrate Jesus, celebrate. Woo! Celebrate Jesus, celebrate. Celebrate Jesus, celebrate. Woo! Celebrate Jesus, celebrate. He's risen. He's risen. And He lives forevermore. He's risen. He's risen. Come on and celebrate the resurrection of our Lord. He's risen. He's risen. And He lives forevermore. He's risen. He's risen. Come on and celebrate. Come on and celebrate. Come on and celebrate. Come on and celebrate. Come on and celebrate Come on and resurrection celebrate. of our Lord. Amen. At mga kapatid, patuloy po natin itaas natin mga kamay. Patuloy po natin po rin ating Panginoon. Amen, Lord. At sa oras na ito, Lord, maraming pong salamat sa patuloy na pag-ibig mo sa amin. Sa cross ng Kalbaryo kami ay iyong tinubos. At maraming pong salamat, Panginoon, sa oras na ito na kami po'y narito pang aming papurihan, pasalamatan sa Espiritu at katotohanan. Thank you for the cross, the mighty cross, that God Himself should die for such as us. And every day we're changed into your image more and more. Yes, by the cross we've truly been transformed. Thank you for the cross, the mighty cross, that God Himself should die for such as us. And every day we're changed into your image more and more. Yes, by the cross we've truly been transformed. We're so amazed, and we give you praise that you would save
cross, the mighty cross, that God Himself should die for such as us. And every day we're changed into your image more and more. Yes, by the cross we've truly been transformed. We're so amazed, and we give you praise that you would save us at such a cost. We're so amazed, and we give you praise for the power of the cross. We're so amazed, and we give you praise that you would save us at such a cost. We're so amazed, and we give you praise for the power of the cross. For the power of the cross. For the power of the cross. We give you praise. We give you glory. We magnify your name. Hallelujah. And now, let us bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Let all that is within me bless His holy name. Thank the Lord. Thank the Lord, oh my soul. Thank the Lord, oh my soul. Let all that is within me thank His holy name. And now, let us sing. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Let all that is within me praise His holy name. Let all that is
Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Purihin ka, O Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na may gawa ng langit at lupa. Ang Diyos na buhay, magpakailanpaman. Hallelujah, hallelujah. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words contained a plan, they just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai. I will praise you till I die. El Shaddai. Dakilang Diyos, Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na tapat na nagmamahal sa amin. Na sa kabila ng napakarami naming pagkukulang, kailanman hindi mo po kami nakakalimutan. Ikaw ang Diyos na laging gumagawa ng kabutihan upang patuloy pukawin ang puso po namin na magmahal po sa iyo. Kami ay magbalik loob sa iyo, Diyos, at lubos na ipagkatiwala sa iyo ang aming buhay. Salamat, Ama, sa bugtong mong anak na si Jesucristo, na sa pamamagitan ng kanyang buhay na inialay, ipinadama mo sa amin ang iyong tapat na pagmamahal. Ang pagmamahal mo, Panginoong Hesus, ang patuloy gumagabay sa amin. Ang pagmamahal mo nagbigay sa amin ng liwanag upang talikuran ang kadiliman at italaga sa iyo ang aming buhay upang ikaw ay aming mapaglingkuran. Nawa, dakilang Diyos, patuloy ka maghari sa buhay po namin. At patuloy, Ama, na ang pagtuturo mo nawa ay patuloy, Ama, na amin pong matutunan. Malaman, dakilang Diyos, upang ang buhay meron kami ngayon, buhay na lubos naming maitalaga at magawa ang lahat para sa iyong karangalan. Salamat, dakilang Ama naming nasa langit, muli sa aming paglapit sa trono ng iyong biyaya at habag. Dumadalangin kami, dakilang El Shaddai, na muli mo kaming pagbuksan ng pintuan ng puso mo. Dinggin ang aming dalangin at ipagkalugnawa sa ngalan ng Panginoong Hesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Alleluia, Alleluia.
ng Panginoon, nagdiriwang sa pagdating niya. Nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, alitan ay iwasan na. Tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon. Si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Alleluia, alleluia. Tanging lakas at pag-asa naririto sa tina, nakahandang tulungan ka. Alleluia, lagi na siyang kasama sa hirapan at ginhawa. Purihin ang Panginoon. Si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, Purihin ang Panginoon. At ang salita ng Diyos ay ating tunghayan hanguin mula po sa aklat ni Propeta Oseas, Kabanata po 1, talata ay 2. Nang unang kausapin ni Yahweh ang Israel sa pamamagitan ni Oseas, ang wika ni Yahweh, mag-asawa ka ng isang masamang babae upang magkaanak ka sa kanya, sapagkat ang buong bayan ay nagpapakasama at nagtataksil sa akin. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Papurihan natin ang Panginoon. Sa Kanya ang lahat ng kaluwalhatian ngayon at magpakailan paman. Amen. Handa na ba kayong makinig? Amen. Sige, ang lahat ng handa pwede nang maupo. Isang mapagpala at magandang hapon po sa inyong lahat. Kamusta na po kayo? Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, Marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, palapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay. Purihin ng Panginoong Hesus, ang Diyos na nagbibigay ng tagumpay. Sa ating pong binuksan ngayon na salita po ng Diyos, ito po yung panahon na kung saan ang bayan ng Israel ay kakausapin ni Yahweh. At kakausapin niya sa pamamagitan ng kanyang propeta na si Oseas. At ang sabi po dyan, mga kapatid, ay ang bayan po na ito ay nagpapakasama at nagtataksil sa Diyos. At dahil po sa kalalagayan po nila pong iyan, ang nais po ng Diyos na ang bayan po nito ay kausapin.
Kaya pinadalhan po sila ng isang propeta, na ang propeta po nito mga kapatid ay siyang gagamitin po ng Diyos para iparating po ang nais ng Diyos sa kanyang bayan. Ang Diyos po ay tapat na nagmamahal. Amen? Siya ang tapat na nagmamahal po, siya lamang po ang may tapat na pag-ibig. At yung pag-ibig na iyan, ang tapat na pagmamahal po ng Diyos ay alam po natin, dito ipinapakita po rito na nais niyang ilaan para sa kanyang bayan. Amen? Na tinatawag po na mga Israelita. Na ang Diyos po na ito ay humirang ng lingkod. Lingkod. Tanungin mo nga yung katabi mo, ikaw ba'y lingkod ng Diyos? Ayan. Amen. Lingkod. Ang lingkod na to ay isang propeta ng Diyos, tagahatid sa bayan po ng Diyos ng mensahe po ng ating Diyos para ipaalam sa kanila ang kalooban ng ating Diyos at kung ano yung mga plano at magandang naisin ng Diyos para po sa bayan pong ito. Matatanaw natin ang isang lingkod, mga kapatid, ay parang isang asawa. Ang lingkod ay parang isang asawa. Maalala ko po nung sabi po nung likain ng Diyos si Eva at si Adan, sabi po ng Diyos kay Adan, sabi niya ay bibigyan ko ang tao ng angkop na makakasama. Angkop na makakatulong. Amen? Na pag sinabi po kung ang isang lingkod po ay angkop na makakatulong, angkop na makakasama ay parang asawa. Amen? Parang asawa po iyan. Na hindi na sila dalawa, kundi iisa na sila. Iisa na sila na nararamdaman ang damdamin ng isa't isa. Amen? Kaya ang isang lingkod po ng ating Diyos ay dapat ay kaisa ng ating Diyos. Kaisa ng ating Panginoong Jesucristo, nararamdaman kung anong nararamdaman ng ating Panginoon. Na tila baga yung puso po mayroon ang Diyos, ay puso mayroon ang lingkod po na ito. Yung pag-ibig mayroon sa puso ng Diyos, pag-ibig din na siyang naghahari sa puso ng isang lingkod ng ating Diyos. Amen? Nang sa ganon, mga kapatid, sa ating Jesucristo ay makikita po natin na may tatalagalan ng isang lingkod ang kanyang buhay, para po sa kanyang Panginoon, kasi alam natin, ang isang lingkod ay nabubuhay hindi sa kanyang kagustuhan. Amen? Hindi sa kanyang kalooban, kundi nabubuhay ang isang lingkod doon po sa kalooban ng kanyang pinaglilingkuran. Kaya kinakailangan maabot po ng lingkod na ito kung anong mayroon sa puso ng kanyang pinaglilingkuran. Amen? Nang sa ganon, makaisa po siya at yun po ang lubos niyang saan ay mapagsumikapan sa kanyang buhay na magkaroon ng kaganapan o katuparan. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. At ito po yung nais ng ating Panginoon. At bilang lingkod po ng Diyos, bilang propeta po, ng sandali na yan, na sa pangitan ng propetang ito, nais po ng Diyos na kausapin ang kanyang bayan na nagpapakasama at nagtataksil sa Kanya. Mayroon siyang iniutos dito po sa Kanyang lingkod na ito. Kay Propeta Oseas, na ang sabi po, mag-asawa ka ng isang masamang babae para magkaanak kayo. Kakaibang utos ito. Di po ba? Kakaibang utos. Alam natin minsan kapag sinabing ikaw ay gustong gamitin ng Diyos, ilalayo ka niya sa masama. Amen? Sisikapin ng Diyos na maari ay walang kapintasan yung kanyang lingkod. Di po ba? Pero dito po, ang utos po sa kanya ay mag-asawa ka. Mag-asawa ka ng isang babaeng masamang babae. Kapag sinabi mag-asawa siya ng isang masamang babae, pag napangasawa niya ang isang masamang babae, iisa na sila. Amen? Iisa na sila, hindi na sila dalawa.
Ngayon po, kapag yan ay napangasawa niya, alam po natin na kapag napangasawa mo na yan, ang sabi nga po ay, kapag sinaktan mo yung asawa mo, sarili mong katawan ang sinasaktan mo kasi isa na kayo. Amen? Sarap pala pag may asawa, no? Ano? Kung makikita mo yung kahalagahan, ng nais ng ating Panginoong Jesucristo. Yan, si Brother Jeff, malapit na iyan. Ayan. Kapag sinasaktan mo yung asawa, ang sabi po dyan, sarili mong katawan ang iyong sinasaktan. Kaya, pag sinabi na hindi na kayo dalawa, iisa na kayo, hindi na kayo pwedeng maghiwalay. Hindi mo siya pwedeng iiwan. Diba? Kaya talagang pinag-iisipan mo na iyan. Kasi ang sabi nga nila, hindi yan parang kanin na mainit na kapag sinubo mo ay iluluwa mo. Huwag na magbago isip mo, Jeep. Ayan. Na pag sinabi po na sila po ay iisa na, parang sinasabi dyan na dahil asawa mo yan, iisa na kayo, habang buhay mo na iyang mamahalin. Amen? Habang buhay mo na iyang mamahalin. Na nais po ng Diyos na sa pamamagitan ng propeta pong ito, nais ng Diyos sa propetang ito na yung tapat niyang pagmamahal, amen. Yung tapat na pagmamahal, mayroon sa puso po ng lingkod na ito na si Oseas, nais po ng Diyos, yung tapat na pagmamahal mo, ipadama mo sa isang asawang masama. Amen. Diyan mo ipadama sa isang asawang masama, isang asawang magtataksil sa iyo. Amen. Na ipinapakita rin po o maari natin tatanawin na nais ng ating Panginoong Jesucristo rin doon sa lingkod niya na yon na yung tunay at tapat na pagmamahal ay daan inilalaan sa isang taong masama. Sa isang taong makasalanan. Amen? Ang karapat-dapat sa isang tapat na pagmamahal ay isang taong makasalanan. Amen. Ikaw, karapat-dapat ka ba sa tapat na pagmamahal ng Diyos? Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas, malakas na papuri para sa ating Diyos. May sinabi po dito sa aklat po ni Oseas na ang sabi po ay nais po ng Diyos kasi na madama ito, yung pag-ibig na yan, na tapat ng isang tapat na pag-ibig ay dapat ilalaan po ni Oseas para doon sa kanyang masamang asawa dahil nais ng Diyos na madama po Oseas yung pagmamahal meron ang Diyos sa bayang Israel sa kabila ng pagtataksil ng bayang ito. Amen? Sa kabila ng kanilang pagpapakasama, nais po ng Diyos na maramdaman din po ni Oseas na kanyang lingkod kung ano yung pagmamahal mayroon ang Diyos para po sa bayan pong ito. Sapagkat kapag hindi po yan madama po ni Oseas yung pagmamahal na iyon, hindi niya po magagawang italaga yung kanyang sarili para na kung saan ilaan sa bayang Israel upang ipadama sa kanila kung anong pagmamahal mayroon ang Diyos sa pamamagitan niya. Amen? Kaya kinakailangan maabot po iyon ng puso niya, maranasan niya po iyon, na ang sabi po diyan ay ang ganito, na ang bayang Israel po ay itinuturing po ng Diyos na kanyang asawa. Ang sabi po, pakiusapan mo ang iyong ina, sabi sa Kabanata 2, talata ay 2, pakiusapan mo ang iyong ina sapagkat iniwanan niya ako na kanyang asawa. Pakiusapan mo siya na iwan ang kanyang likong pamumuhay at talikdan na ang pangangalo niya. Purihin natin ang Panginoong Hesus.
Ang sabi po, ang bayan na to ay itinuturing ng Diyos na kanyang asawa, subalit ang bayan pong ito ay nagtataksil sa kanya. Kaya nung magkaanak po si Oseas, ang sabi po diyan, unang anak niya, yung kanyang anak ay tatawagin na di kinahabagan. Naglihi muli ang asawa ni Oseas at isang babae naman ang naging anak. Tatawagin mo siyang di kinahabagan, sabi ni Yahweh sa ama ng bata, sapagkat hindi ko kahahabagan ni patatawarin ang Israel. Pangalawa, naglihi ulit. Nang maawat na si di kahabagan, ay naglihi uli ang asawa ni Oseas. Nagsilang ng isang lalaki at sinabi ni Yahweh, tawagin mo siyang di ko bayan, sapagkat kayo'y hindi ko na bayan at ako'y hindi na ninyo Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ito po yung sinasabi po ni Yahweh na kung saan ay nagiging kalalagayan ng bayang Israel na sila ay nagtataksil po sa Diyos. Subalit sa talata pong 10, may sinabi po rito, gayon may magiging kasing dami ng buhangin sa dagat ang bilang ng mga taga-Israel, hindi mabibilang sa karamihan. At sa dakong sinabi sa kanila, kayo'y hindi ko bayaan. Sasabihin sa kanila, kayo'y mga anak ng Diyos na buhay. At magkakasama uli ang mga taga-Huda at mga taga-Israel. Sila'y hirang ng magiging pangulo nila at muli silang lalago at uunlad at yaoy magiging dakilang araw ni Jezreel. Purihin natin ang Panginoong Hesus. Dito sa talatang 10, ipinapakita po dito kung paano muling marirestore ang bayang Israel. Amen. Kung paano muli sila aangat sa panahon po na yan, na sa kabila po ng marami po nilang ginagawang pagkakasala, na ang sabi po dito, hindi na ako ang kanilang Diyos, hindi ko na sila patatawarin, pero pagdating dito sa talatang 10 po, may ipinapakita ang Diyos na magiging kalalagayan ng Israel pagdating ng panahon. Amen? Na sila ay magiging dakila pa rin ang bayan pong ito. Bakit po bakit nasabi ito ng Diyos? Ito pong salita na ito ay nagpapakita lang na kung saan kahit anong gagawin ng bayan na ito na itinuturing ng Diyos na parang na kung saan kanyang asawang nagtataksil po sa kanya, ipinapakita lang dyan sa talatang 10, anumang pagpapakasamang gawin ng bayang ito, hindi nila kayang sagarin ang pagmamahal ng Diyos. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Pag sinabi po na hindi po kaya nilang sagarin ang pagmamahal ng Diyos, gagawin pa rin sa kanila ng Diyos pagdating ng panahon kung ano ang mabuti para sa kanila. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Paano po nagtaksilan na ito sa Diyos? Paano nila pinagtataksilan si Yahweh ng bayan pong ito? Ang sabi po yan sa talata po 5, sa pangalawang kabanata po ng aklat ni Propeta Oseas, talata po ay 5, sapagkat ang kanilang inay naging babaeng masama, kahiya-hiya ang nagiging pamumuhay ng babaeng naglihi at nagsilang sa kanila. Sabi niya, hahabulin ko ang aking mga mangingibig na nagbibigay sa akin ng pagkain, inumin, damit at lahat ng kailangan. Ang sabi po dito, ng bayan po nito, sabi nila, hahabulin ko ang aking mangingibig na siyang nagbibigay ng aking pagkain, na siyang nagbibigay ng aking damit, na siyang nagbibigay ng lahat kong pangangailangan. Narinig niyo po yon?
Kaya ang sabi po, yung biyaya meron sila, hindi naman talaga galing sa Diyos, kundi galing doon sa mga mangingibig nila. Anong ibig ipakita dito? Doon sa mga minamahal nila na kung saan nagiging dahilan para ang pagmamahal na nararapat kay Yahweh ay hindi nila maibigay. Amen. Sa talata po 8, sinabi niya, nalalaman ko hindi niya nalalaman ako ang nagbibigay sa kanya ng pagkain at inumin, at sa aking nanggagaling ang lahat ng pilak at ginto na ginagamit nila sa pagsamba kay Baal. Ang sabi po ng bayang Israel, hindi naman ang galing sa Diyos yung pagpapala namin. Amen? Kundi bunga ng aming ginagawang pagkakasala. Amen. Bunga ng aming ginagawa ito, nabubuhay kami hindi, at mga pagpapala na ito nakakamta namin hindi dahil sa Diyos. Amen? Pero ang sabi ni Yahweh, hindi nila alam na ako ang nagbibigay noon. Hindi nila alam na ako nagbibigay ng lahat ng kanilang pangangailangan. Yung mga ginto, na yan, ang sabi ni Yahweh, sa akin galing lahat yon. Pero anong ginagawa ng bayang ito? Saan nila inihahandog iyon? Yung mga pagpapalang ibinibigay ko sa kanila, ang sabi ni Yahweh, inihahandog nila kay Baal. Amen? Pinagpapala sila ng Diyos, subalit yung pagpapalang ibinibigay sa kanila ng Diyos, hindi nila ginagamit para parangalan ang Diyos. Ginagamit nila parangalan si Baal. Alam natin, pag sinabing si Baal, hindi naman talaga yun ang tunay na Diyos. Amen? Doon po nila ginagamit yan. Sabi ng Diyos, ganito ako pinagtataksilan ng bayan pong ito. Amen? Ang biyayang binibigay sa kanila ng Diyos ay ginagamit sa pagsamba nila kay Baal. Yung pagsamba kay Baal ay, yung biyaya na yan ay ginagamit di wastong pamumuhay. Amen? Hindi po wastong pamumuhay, na ang hindi wastong pamumuhay, mga kapatid, ito po ay yung linulustay natin, yung biyaya na yan sa gawang masama. Yung gawang masama, ito po yung nagbubunga ng, mga kapatid, hindi maganda. Amen? Sa buhay po ng tao. Yung gawang masamang iyan ay ang ibinubunga po niyan ay hindi maganda sa buhay ng tao. Yan po ang ibinubunga po ay pagkasira o dadala sa tao sa tiyak na kapahamakan. Amen? Sa tiyak na kapahamakan na hindi wastong pamumuhay. Kaya doon nagamit po yan na minsan po ang di po natin paggamit yan sa tamang pamumuhay at ginagamit natin iyan sa paglustay, paggamit sa paggawa ng kasamaan. Minsan nagiging daan kapag ginamit natin iyan para maging daan na mapasama ang buhay ng isang tao, mapahamak ang buhay ng isang tao at matutunan na turuan minsan ang tao gumawa kung ano yung masama. Yan po ay pagsamba kay Baal. Amen? Ang pinararangalan natin dyan ay hindi ang Diyos, kundi si Baal. Kaya ang sabi po, dapat ang biyaya pong iyan, hindi po yan dapat nalulustay, kundi dapat po yan ay nagagamit po yan para na kung saan maipadama ang pag-ibig po ng Diyos. Pag sinabi papadama ang pag-ibig po ng ating Diyos, nagagamit iyan sa tamang pamumuhay, sa wastong pamumuhay. At ano yung wastong pamumuhay? Ang sabi sa Ebanghelyo ni San Lucas, gamitin ninyo ang kayamanan ng sanlibutan ito sa pakikipagkaibigan. Pagpakikipagkaibigan, pagpapadama ng pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng paggawa natin ng makakabuti para po sa ating kapwa. Kung ang biyaya po na iyan ng Diyos, mga kapatid, ay ginagamit po natin para sa kabutihan, natutuwa ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Natutuwa kasi siya ang napaparangalan kapag nagagamit natin iyan sa kabutihan o sa ikabubuti ng sino paman, na hindi lang para sa ating kapakanan, kundi maging sa kapakanan po ng iba. Natutuwa po ang ating Panginoon sapagkat yan po ay pagpapakita natin sa Diyos na habang ginagawa natin iyan, ipinapakita natin sa Diyos na gusto natin makasama sa Kanyang kaharian.
Amen? Kapag hindi naman natin yan ginagamit sa kabutihan, bagkus linulustay natin iyan mga kapatid at nagagamit po natin iyan sa kung saan mga kapatid ay ikakasira ng ating kapwa, natutuwa naman ang demonyo kasi siya ang napaparangalan. Amen? Bakit siya natutuwa? Kasi ipinapakita mo sa demonyo na gusto mo siyang damayan sa impyerno. Amen? Di po ba? Ikaw ba naman? Di ba? Ikaw ba naman sa ganung paghihirap, mayroong dadamay sa iyo, ewan ko lang kung hindi ka sasaya. Di po ba? Kaya kinakailangan matiyak po natin ang biyayang binibigay sa atin ng Diyos kung sino yung ating pinasasaya. Amen? At kung paano natin iyan ginagamit, at dapat makikita natin, yung paggamit natin iyan, ay makikita natin kung saan tayo dinadala. Tayo ba nito'y dinadala para makasama ang Diyos? O pagdating ng panahon, ikaw dinadala sa ginagawa mong iyan para na kung saan damayan ang demonyo pagdating sa impyerno? Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. At ito po yung ng ating Panginoon, na nais ng ating Jesucristo, yung pagmamahal, yung tapat niyang pagmamahal sa bayang Israel ay makarating po sa kanila. Na sabi po diyan, gusto niyang kausapin ang bayang Israel po, at para po makarating po sa kanila yung pag-ibig na yan, tapat na pag-ibig po ng Diyos, sa kabila ng kanilang pagpapakasama at pagtataksel po kay Yahweh, kinakailangan mayroong taong magamit ang Diyos. Amen? At yung taong napili po ng Diyos na magamit po ay walang iba kundi si Oseas, na ang sabi po ng Diyos, para maramdaman mo kung ano meron sa puso ko, mag-asawa ka ng babaeng masama at ibigin mo ng tapat. Amen. Dahil yung pag-ibig mo sa asawa na iyan na masama, diyan mo mararamdaman kung ano ang pagmamahal mayroon ako para sa bayang Israel. At kapag naraisilang po, wala pong ibang pwedeng gamitin po ang Diyos ng sandali na yan para na kung saan ay kumatawan sa Diyos para sa bayang Israel at maihatid sa kanila ang pagmamahal po ng Diyos, may padama po sa kanila, maliban po kay Hosea sa oras na kung saan maabot po o madama ni Oseas yung pagmamahal na ito ng Diyos para sa bayang Israel. Kasi kapag hindi niya po iyon madama, hindi po iyon maabot ng puso po ni Oseas, hindi niya magagawang italaga ang kanyang sarili po sa Diyos para na sa pamamagitan niya maiparating ng Diyos ang tapat na pagmamahal ng Diyos sa bayan niyang taksil. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo, na sa pamamagitan ng lingkod na to, ang Diyos ay patuloy na mamanhik sa puso po nila sa kabila ng kataksilan ng kanilang ginagawa, sa kabila na kung saan kasamaan na kanilang ginagawa, doon pa rin po sa pangitan ng lingkod po nito, ipinapadama pa rin, ipinaparating ng Diyos isiparating sa kanila ng Diyos na ang mga katulad nila ay hindi pa rin nakakalimutan ng ating Diyos. Amen? Ang sarap ng Diyos magmahal. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Tinuturuan lang po ng Diyos, ipinapakita lang ng Diyos kay Oseas kung gaano siya katyaga sa bayang Israel. Amen? Ganon katyaga ang ating Diyos. Pag sinabing matyaga, alam po natin, ang sabi nga sa sulat ni Pablo sa Aklat ng Korinto, ang pag-ibig ay matyaga. Amen? Ang pag-ibig ay susi ng kabutihan. Amen? Kaya yung kabutihan, mananatiling kabutihan kung mayroong pong nagtsatsagang gawin ito. Amen? Matyaga. Na para baga mga kapatid sa ating Jesucristo, yung salitang matyaga ay masasabi natin, walang sawang, amen? Ang sabi niya, maging matyaga ka, madama mo, makita mo kung gaano ako katyaga sa bayang Israel, makikita mo, ang sabi niya, kung salita na matyaga, walang sawa. Amen. Ang isang salita siguro sa matyaga ay yung walang sawa. Amen? Walang sawa kang mahalin sila. Sa kabila po nung kanilang ginagawa,
ay nais ng Diyos ipakita po sa tao nito, sa lingkod niya, na matanaw niya yung buong pagtsatsaga ng Diyos para po sa bayan pong ito. Yung walang sawang pagmamahal sa kanila ng Diyos, yung walang sawang pagtitiis sa kanila ng Diyos, yung walang sawang pag-unawa sa kanila ng Diyos, yung walang sawang paglingkuran sila ng ating Diyos. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kasi kapag itinuring mong asawa, talagang kinakailangan yung walang sawang ito, walang sawang mahalin, walang sawang pagtiisan, walang sawang unawain, walang sawang paglingkuran. Masasabi mong, pag ganyan ang asawa mo, sasaya buhay mo. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Jesus, na anumang idinudulot nilang kahihiyan kay Yahweh, anumang idinudulot nilang pasakit sa puso po ng Diyos, mga kapatid, nung sandali po na yan, hindi pa rin po nais po pa rin ng Diyos ipadama po sa kanila sa bayan na ito na ang Diyos po nito hindi hinahangad na sila'y masaktan. Amen? Bagkus sa pamamagitan ng lingkod po nito, nais ng Diyos iparating sa bayan pong Israel po nito yung kanyang pangunawa. Pangunawa sa pamamagitan na yung mensahe ng Diyos na magpapadama sa bayan po nito ng pagmamahal ng Diyos ay maipadala niya sa pamamagitan ng propeta na kanyang hinirang. Mensahe ng Diyos. Pag sinabing mensahe po ng Diyos, patuloy na panliligaw ng Diyos sa puso ng mga taong iyon. Sa kabila na kung saan po ay patuloy nilang paggawa ng masama, ang Diyos ay hindi nagsasawang ligawan ang bayan pong ito. Amen? Pukawin ang puso pa rin nila sa pamamagitan ng pagmamahal na ipinapadama ng Diyos sa pagitan ng kanyang pagmamalasakit sa mga tao nito, sa pagitan ng lingkod na ipinapadala sa kanila ng Diyos. Amen. Kaya kapag may lingkod ng Diyos na minsan napapakinggan pa natin ng mensahe po ng Diyos, amen? Kapag mayroon ka pang nakakatabi, nakakasamang tao na nakapagpapahayag sa iyo ng salita po ng Diyos, isa lang ibig sabihin niyan, mga kapatid, patuloy na ang pagmamahal ng Diyos sa iyo ay hindi nagbabago. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Patuloy pa rin na yung pagmamahal ng Diyos na ito ay ipaparating po sa bawat isa po sa atin. Kaya yung panunuyo ng Diyos sa pamamagitan ng propeta pong ito ay patuloy pa rin. Amen? Ang sabi po dyan sa talata po 14, ngunit masdan ninyo muli kung ang sabi po, ngunit masdan mo, siya'y muli kong susuyuin. Dadalhin ko siya sa ilang kakausapin ng buong giliw. Dadalhin ko siya sa ilang. Alam po natin, ito po yung panahon na sinasabing dadalhin ko siya sa ilang. Ito yung panahon na yung mga bayang Israel po ay nabibihag ng kanilang mga kaaway. Inaalipin po sila ng kanilang mga kaaway, pero sa kabila ng pagiging alipin na yan ng kanilang kaaway na kung saan hindi naman po kalooban po ng Diyos na sila'y bihagin, bagkus yan po ay nagiging dahilan nangyayari sa kanila dahil sa kanilang pamumuhay o pagpapakasama na nalalayo po sa Diyos. Pero masadlak man sila sa ganitong kalalagayan, patuloy pa rin silang sinusuyo ng Diyos. Inaabot pa rin po sila ng Diyos sa pagitan ng mga lingkod na pinapadala po ng ipinapadala sa kanila ng ating dakilang El Shaddai. At sa punto po nito, mga kapatid, doon ang Diyos po nang liligaw. Na ang sinasabi po dito sa talatang 7, hahabulin niya ang kanyang mga mangingibig, ngunit hindi niya aabutan. Sila'y kanyang hahanapin, ngunit hindi niya masusumpungan. Kung magkagayon, sasabihin niya, babalik ako sa aking unang asawa, sapagkat higit na mabuti ang kalagayan ko noon sa piling niya kaysa ngayon. Purihin natin ang ating Panginoon Kristo.
na kapag hindi na naranasan po ng bayang Israel na to, yung mga dati nilang nararanasan doon sa sinasabi nilang pagpapala, bunga ng kanilang pagpapakasama, kapag nawala na po yon, ang sabi po diyan, mapupukaw ang kanilang kalooban na magbalik sa Diyos. Amen. At para mapukaw yung kanilang kalooban, para magbalik po sa Diyos, naroon po lagi ang pangungusap ng Diyos sa kanila. Kaya inilalagay ng Diyos, ipinapakita ng Diyos kay Oseas nung sandali na yan kung gaano siya katyaga sa bayang Israel para sa ganon, kung nais ng Diyos na ipaabot sa bayang Israel sa pamamagitan niya ay magawa ni Oseas sa pamamagitan ng maayos na pakikitungo sa bayan pong ito. Amen? Na yung pakikitungo po na yun po ang patuloy na magpapakita sa kanila sa gitna ng kanilang pagpapakasama ng kabutihan mayroon ang Diyos. Amen? Na sa pamamagitan ng kabutihan pong iyon, patuloy po nila madama na ang Diyos, ang pagmamahal ng Diyos, ang tapat na pagmamahal ng Diyos para sa kanila, kailanman ay hindi nagbabago. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya sa atin po ngayon, kapatid, sa ating Panginoong Hesukristo, bakit niloob ng Diyos na makilala mo siya? Bakit niloob ng Diyos na ikaw ay tawagin sa gawain pong ito? Mahal ka ng Diyos. Tama po yun. Amen? Totoo po yan. Pero siguro dapat matanaw din natin na kung bakit tayo tinawag ng Diyos sa gawain po nito dahil mahal niya ang mga mahal mo sa buhay. Purihin po natin ang ating Jesucristo. Na dahil mahal niya ang mga mahal mo sa buhay, kailangan niyang isang katulad mo. Amen? Na siya pong magpapadama ng kanyang pagmamahal sa kanila. Amen? Kaya kaniloob ng Diyos na tawagin sa gawain po nito tulad po ni Propeta Oseas na hinirang ng Diyos para sa bayang Israel para na kung saan mga kapatid, madama mo kung ano ang pagmamahal mayroon ang Diyos para sa iyong mga mahal sa buhay. Kasi kapag nadama mo kung ano ang pagmamahal ng Diyos para sa iyong mga mahal sa buhay, at kapag yan narating ng puso mo, yung pagmamahal na mayroon ang Diyos para sa mga mahal mo sa buhay, ay pagmamahal na ikaw ang makapagdadala sa kanila. Pagmamahal na ikaw ang gagamitin ng Diyos, ito po ay marating sa kanila. Amen? Sa papanong paraan, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, purihin po natin ang ating Panginoong Jesus. Malaki na papuri para sa ating Panginoong Jesucristo. Na ang sabi po diyan, pinagtitiisan sila ng Diyos, yung bayang Israel. Diba? Yung mga mahal mo sa buhay, asawa mong naliligaw ng naliligaw, anak mo naliligaw ng landas. Amen? Mahal yan ng Diyos. Mahal sila ng ating Panginoong Jesus, yung mga anak mo na kung saan makikitaan mo walang respeto sa iyo, parang bayang Israel na walang respeto sa Diyos, walang paggalang, walang pagmamahal sa Diyos. Mahal sila ng Diyos. Mahal na mahal sila ng ating Panginoon. Ang kailangan lang, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, pinagtitiisan sila ng Diyos. At yung titiis sa kanila ng Diyos na kung saan hinahangad ng Diyos, darating ang tamang panahon, magbabago po sila. Amen. Kaya nga pinagtitiisan ni Lord eh. Kasi kung hindi yan pinagtitiisan ng Diyos, di pinarusahan na tayo. Amen. Pero andyan dyan yung pagtitiis ng Diyos kasi isa lang kanyang hinahangad. Magbago tayo. Amen. Yung mga mahal mo sa buhay, gusto ng Diyos magbago kasi mahal sila ng Diyos. Amen? At yung pagmamahal na yan, gusto ng Diyos iparating sa kanila, pamamagitan ng kung saan, sa kabila ng kanilang ginagawang iyan, ay mayroong magpadama sa kanila ng walang sawang pagmamahal, mayroon. Amen? Paano ipapadama yun sa kanila, mga kapatid?
Darating ang panahon, sasabihin nila, buti na lang may Diyos ang nanay ko. Kung wala sigurong Diyos ang nanay ko, hindi niya na ako pinagtiyagaan. Amen. Alam po natin, yung pagtsatsaga na yon, bunga iyon ng pagmamahal na mayroon ang Diyos na inilalagay sa puso po natin. Na para sa ngayon, parang napakahirap pa nila iyan maunawaan. Amen? Pero kung may magtitiis sa kanila at para hangarin yung pagbabagong buhay nila, darating ang panahon masasabi nilang may Diyos talaga. Amen. Purihin po natin ang Panginoong Jesus. Masasabi nilang mahal talaga ako ng Diyos. Bakit? May ginamit ang Diyos na tiisan sa kabila po ng kalalagayan pong iyon. At sinong gagamitin ng Diyos? Di ikaw. Yung walang hanggang pagtitiis, kaya minsan sasabihin natin, gusto ko nang sumuko. Amen. Sabi ni Father, kailan ba yon? Nung nakaraang linggo, sabi ni Father Jay, kung walang sakripisyo, di walang forever. Di po ba? O di ba? Tingnan mo si Lord, dahil nagsakripisyo si Lord, o di forever. Di po ba? May buhay tayo na walang hanggan kaloob sa atin ng Panginoong Jesucristo dahil sa sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus. Walang sawang mamahalin sila, walang sawa na kung saan pagtitiisan sila, walang sawang uunawain sila. Amen? Walang paglilingkuran. Kasi ngayon ang turo na ng mundo, mahalin mo sarili mo. Diba? Mahalin mo sarili mo. Kapag minahal mo sarili mo, isang ibig sabihin niyan, ba't ka magpapakara para sa iba? Bakit ka magsasakripisyo para sa iba? Hindi magpakahirap ka para na lang sa sarili mo. Mahalin mo sarili mo. E di kung lahat tayo magpapakahirap para na lang sa sarili, may hangganan lahat yan. Yung magagawa mo para sa sarili mo, may hangganan. Darating at darating ang panahon, mangangailangan ka ng tulong. E di ko wala ng bukas tumulong. Hindi lahat nakatingin na lang sa sarili. Kawawa pa rin tayo. Amen? Magiging kawawa pa rin po tayo. Na nais ng ating Panginoong Jesucristo, ito po'y umiral sa puso po natin. Huwag tayong sumuko. Amen? Huwag natin silang sukuan. Ang grasya po ng pagtutubos ng ating Panginoong Jesucristo, ang grasya ng kaligtasan, hindi naman iyan reward, mga kapatid. Ang kaligtasan ay hindi po reward po iyan. Kasi kung reward po iyan, bunga iyan ng mabuti mong gawa. Amen? Pero yung kaligtasan, alam po natin, ang sino po nangangailangan ng kaligtasan? Yung taong wala nang magagawa. Yung taong wala ng pag-asa. Wala nang magagawa para pa sa buhay niya. Amen? Yun ang nangangailangan ng tulong. Wala nang ang magagawa sa buhay niya, wala nang ang pag-asa, iiwan mo pa. Amen? Kaya ganyan ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi tayong kayang iwan ng ating Panginoong Jesus kasi alam ng Panginoong Jesucristo, wala kang mapag-asa kung saganang sarili mo naman. Hindi mo kayang itas ang sarili mo kung saganang sayo lang. Kaya anong sabi ng Panginoong Jesus? Kailangan mo ako, ba't kita iiwan? Amen? Dahil wala ka nang magagawa, andi dito pa ako. May magagawa ako para mahango kita diyan sa kalalagayan mo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Wala namang hahango sa kanila sa kalalagayan nilang iyon. Wala namang tutulong sa kanila sa kalalagayan nilang iyon. Amen? Pero kahit sila nagkakaganon, kahit yung ginagawa nila patungo sa kapahamakan, pero yung buhay nilang patungo sa kapahamakan, pwedeng ingatan ng Diyos kung mayroong isang kagaya mong nagmamalasakit pa sa kanila. Amen? Kung may isang kagaya mo na nagpaparating sa kanila at nagpapadama ng pagmamahal ng ating Panginoong Jesucristo, darating at darating ang panahon, mga kapatid, hindi tutungo sa kapahamakan ang buhay nila. Amen? Kundi ang buhay nila ay maliligtas, hindi dahil sa kanilang ginawa, hindi dahil sa kaya nila iyon para sa sarili nila, kundi dahil may isang katulad mo na tumulong sa kanila. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo na yung pagmamahal na yan ng Diyos,
nais ng Diyos iparating natin sa kanila. Ikaw ang nais ng Diyos gamitin. Amen? Isipin mo na lang, mahal na mahal ng Diyos yung aking mga mahal sa buhay, kaya binigyan sila ng isang kagaya kong matiisin. Matyaga. Amen? Ipagkakait mo pababayan sa kanila. Diba? Kapag yan ang natatanaw mo, kung anong may puso meron ng Diyos para sa kanila, at yung puso na yan ng Diyos ay nais na makarating ng Diyos sa kanila sa pamamagitan mo, aywan ko lang kung tatanggihan mo pa ang Diyos. Kasi kapag tinanggihan mo ang Diyos, mismo yung pagmamahal na nararapat sa kanilang nais ng Diyos, ikaw na rin ang tumatangging dalhin sa kanila. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, sister, ganyan ako kabuti. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo dahil yung kabutihan na yan, yan ang kabutihang inilalagay ng Diyos sa puso ng bawat isa po sa atin. Na ang sabi po ng ating Panginoon kay Oseas, para maramdaman mo kung anong pagmamahal may aron ako sa bayang Israel, at yung tapat na pagmamahal ay kung kanino dapat ialay, ang sabi niya, mag-asawa ka ng masamang babae. Amen. At yung tapat na pagmamahal, doon mo ipadama. Amen. Tumayo po tayong lahat. Yuko po natin ang ating ulo, pikit po natin ang ating mga mata. Dakilang Diyos naming nasa langit, salamat sa iyong pagmamahal. Salamat, Panginoon. Patuloy mo kaming pagkalooban ng matatag na pananampalataya. Dagdagan mo, Lord, ang aming pananalig po sa iyo. Nang ang pag-ibig, meron ka, Panginoong Hesus, ang pag-ibig na ito ang maingatan namin sa puso po namin. Ang patuloy na mapagyaman namin sa puso ng bawat isa po sa amin, nang ang pag-ibig mo na yan, Panginoong Hesus, ay na nais mong ipadama namin sa aming mga mahal sa buhay. Pag-ibig o Diyos na madala po namin sa kanila. Kahit ganito tayo, kahit ganyan ka, mahal ka ng Diyos. At tapat ang pagmamahal na laan sa iyo ng ating Panginoong Jesucristo. Mahal kita. Kahit ganyan ka. Mahal kita. Kahit makasalanan ka. Ang palad ko'y laging bukas, laging handa, naghihintay sa'yo. Pagbabalik. Mahal kita. Kahit ganyan ka. Mahal kita. Kahit makasalanan ka. Ang palad ko'y laging bukas, laging handa at naghihintay sa'yo. Pagbabalik.
kasalanan ka. Ang palad ko'y laging bukas, laging handa at naghihintay sa'yo. Mahal kita, kaya't buhay ko inialay sa'yo. Mahal kita, pag-ibig ko'y di na magbabago. Kahit gaano karumi at karami ang iyong sala, maitinisin ko at babaguhin ang puso mo. Kahit gaano karumi at karami ang iyong sala, Lilinisin ko at babaguhin ang puso mo. Yun ang pag-ibig meron ng Diyos sa bayang Israel na nais ng Diyos. Masabi iyon ni Propeta Oseas sa bayang Israel. Mahal kita kahit makasalanan ka. Mahal kita kahit marumi ka. Nanawa masabi din natin iyan sa ating mga mahal sa buhay. Kahit makasalanan ka, kahit gumagawa ka ng hindi maganda, mahal kita. Kahit ganyan ka, masasabi natin sa kanilang, mahal kita. Dahil yun ang pagmamahal na nais ng Diyos ipaabot sa kanila sa pamamagitan mo. Na ang pagsuyo ng Diyos sa kanila ay nais ng Diyos may iparating natin sa kanila sa mitan ng patuloy na walang sawang gawin ang mabuti sa kanila. Unawain, pagtiisan kung kinakailangan, at patuloy na paglingkuran. Salamat, Panginoong Hesus. Salamat sa pag-ibig mo na nagpapasigla ng puso po namin, nagpapatatag, O Diyos, ng aming hangarin para patuloy na magawa ang mabuti. Lord, hindi sapat ang aming kakayahan para magawa ang tunay na mabuting nais mo. Hindi sapat. Tulungan mo kami, Panginoong Hesus. Hindi sapat yung pagmamahal, meron lang po kami, kundi dalangin namin. Pagmamahal mo, O Diyos, ang pagyamanin mo, ilagay sa puso po namin. Salamat, Panginoong Hesus. Dalangin namin, nawa, yung nais mo na pagsuyo sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga may mga pagkukulang sa iyo at nalalayo sa iyo. Nawa, Panginoong Hesus, ay may padama namin sa aming kapwa, sa sino mang nais mo, Panginoong Hesus, suyuin at abutin sa pamamagitan namin. Pagpalain mo, Lord, ang bawat isa. Patuloy biyayaan magandang kalusugan, kalakasan, at ang mga pagpapala, O Lord, na aming kailangan para ipadama ang iyong pagmamahal para sa aming mga mahal sa buhay, sa mga taong nais mo, Diyos, na patuloy namin magawa ng mabuti. Ang mga pagpapalang iyan, Ama, ay patuloy mong ilagay sa kamay ng aking mga kapatid. Ilagay mo sa kamay nila, Ama, ang higit na pagpapala, higit pa sa kanilang inaasahan, higit pa sa kanilang mga pangangailangan, upang may magamit ang bawat isa, O Diyos, na ang pagmamahal mo, O Diyos, ay maipadama po namin, maiparating, nang ang pagsuyo mo, Diyos,
ay madama ng bawat tao at mapagbuksan ka ng pintuan ng kanilang puso. Salamat, Panginoong Jesucristo. Habang naririto kami sa Hong Kong, O Diyos, dalangin namin ang iyong liwanag, ang siyang tumanglaw po sa amin. Salamat, dakilang El Shaddai, sa iyong kapurihan sa lahat ng kabutihang itong ginagawa mo sa amin at sa aming mga mahal sa buhay. Salamat, Panginoong Jesus. Taas natin ang ating mga prayer requests. Dakilang Ama naming nasa langit, naritong aming munting kahilingan sa iyo. Dakilang Diyos, nananalig po kami na ang lahat ng ito sa aming paglapit sa trono ng iyong biyaya ngayon. Lahat ito ipagkakalob mo po sa amin. Ipagkalob mo ang biyaya ng kagalingan, maging sa aming mga mahal sa buhay, dakilang Diyos, maging sa mga pinaglilingkuran ng aking mga kapatid na to, Diyos, ang biyaya ng kagalingan ipagkalob mo. Pagpalain mo ang kanilang mga pinaglilingkuran, dakilang El Shaddai, sa ngalan po ng aming Panginoong Jesucristo, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Patuloy po kayong samahan ng Diyos at pagpalain sa lahat ng inyong gagawin. Papurihan natin at pasalamatan ang ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa Diyos na tapat, salamat sa Kanyang hinan, salamat ibinigay niya si Jesu Kristo. Salamat sa Diyos na tapat, salamat sa Kanyang hinan, salamat ibinigay niya si Jesu Kristo. At ngayon ang mainay lalakas, ang duka ay mayaman nang dahil sa mga gawa ng Diyos. At ngayon ang mainay lalakas, ang duka ay mayaman nang dahil sa mga gawa ng Diyos. Salamat, salamat, salamat. Mga kapatid, atin pong dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nanatili sa kalinga niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog ka tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Kaya ililigtas niya sa panganib, sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamanmang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan, yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalan, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo abuting ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay, kahit saan dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka't silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga pamo sa batong matalas.
Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan, aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot, ngunit sa sandaling ang bayan ito na aking pinili, mapagkumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. God bless us all. See you next Thursday and see you tomorrow. Happy Easter.